Isang Chinese military spokesman, mga kapatid, ang nagsabi daw sa US na wag nang makialam, no, sa girian, sa tensyon na nangyayari ngayon sa West Philippine Sea, no, sa pagitan ng Pilipinas sa China, mga kapatid. So bibigyan natin to ng commentary at reaction video. Ang video panonoorin natin ay mula kay PHTV. Siyempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, mga tol, partikular sa mga kaganapan sa West Philippine Sea, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga kapatid. Iniulat na isang source na nakiusap umano ng isang tagapagsalita ng Chinese military sa gobyerno ng Estados Unidos na huwag itong makialam kung makikipaggera ang China sa South China Sea. Ayon kay Senior Colonel Ren Guchang na hindi dapat makialam ang Washington sa mga ginagawang aksyon ng People's Liberation Army sa South China Sea dahil wala itong karapatan na diktahan o pagsabihan ang kanilang gobyerno sa kung ano ang dapat nilang gawin sa loob mismo ng kanilang teritoryo. Ngunit sinabi naman ng ilang mga analista na ipinapakita lang sa pahayag na Ren Guchang na hindi nila kayang suwayin ang kagustuhan ng gobyerno ng Estados Unidos at pinapatunayan lang nito na mahina talaga ang Chinese military. Idinagdag din ng mga analista na alam umano ng mga Chinese military official na walang kakayahan ang People's Liberation Army na harap-harapang makipaggera sa Estados Unidos, kaya't hanggang ngayon puro pagbabanta at pananakot lang umano ang ginagawa ng China sa rehiyon. Alam nyo, lagi natin na papakinggan yung mga usap-usapan, mga sinasabi ng mga ibang nagbabalita na ang China daw ay handang-handa na makipaggera, mga tol, no? At ito lang, mga tol, kung lalabanan ng China ang US, dito lang natin yan titignan, 'di ba? Sila, though malakas o marami ang kanilang army, 'di ba? At lagi silang babad sa training. Ang tanong, bihasa ba sila sa aktual na labanan, mga tol? Meron na ba kayong nababalitaan ngayon, kasalukuyan, o kahit sa mga nakaraang taon na ang China ay nakikipagsagupaan aktual, 'di ba? Unlike sa US, alam naman natin, mga tol, na talagang hindi rin tumitigil ang kanilang mga sundalo na sa pagpapadala, no, sa mga bansa na talagang halimbawa kaalyado nilang bansa at nagpapadala sila ng mga sundalo nila, mga kagamitan nila para makipagbakbakan din, talaga aktual na bakbakan, mga tol. At saka syempre pagdating naman sa kalidad ng mga kagamitan, mga tol, kilalang kilala ang China brand, 'di ba? Kilalang kilala ang China brand na quantity over quality. So marami man sila mga gamit na ganyan, pero hindi mo pwedeng hindi ka pwedeng mag-bet, 'di ba? Hindi ka pwedeng tumaya dahil alam mo yung kalidad, alam mo yung kakayanan, mga tol. Unlike pag halimbawa sinabi mo US brand, mga ganyan-ganyan, 'di ba? Alam mo matibay. Sa Japan palalo, 'di ba? So kung magsasagupaan sila, mga kapatid, lalo na ngayon nababalitaan na talagang ang ekonomiya ngayon ng China ay hindi rin maganda ang kalagayan, palagay ko hindi matutuloy, no, at walang mangyayari sa ngayon na mga kaguluhan na ganyan, gera. Maliban na lang kung talagang merong isang tao na magsisimula ng apoy, mga tol, o talagang magsisindi ng paputok. Yan, pwede talaga mangyari. Pero sa ngayon, nakikita-kinita natin at sinasabi rin naman ng ibang mga eksperto at analyst na malabo pa mangyari, mga tol, no? So tuloy natin. Iniulat ito matapos sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na mahigit sa 135 Chinese vessel ang nakita na nagkukumpulan sa isang reef sa West Philippine Sea at inilarawan ang presensya ng mga Chinese sa nasabing karagatan bilang nakakaalarma. Sinabi ng Philippine Coast Guard na mga Chinese vessel ay nakakalat sa loob ng Whitsun Reef
na kung saan kilala sa Pilipinas bilang Julian Felipe Reef at matatagpuan 320 kilometro sa kanluran ng Palawan Island. Mhm. Sinabi ng Philippine government na mayroong 111 Chinese maritime militia vessel ang kanilang nakita at nabilang, ngunit nang mag-deploy ang Philippine Coast Guard ng 2 patrol boat sa lugar pagkalipas ng 2 araw, ang bilang ng mga Chinese vessel ay dumami at umabot na sa 135. Sinabi sa report na hindi umano sumagot ang mga Chinese militia vessel sa ginawang radio challenge ng Philippine Coast Guard sa Julian Felipe Reef at sinabi ng PCG na ang presensya ng mga Chinese vessel ay nakakaalarma at ilegal. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang ang mga karagatan at isla na malapit sa baybayin ng ibang mga bansa, at binaliwala din ito ang isang desisyon ng International Tribunal na nagpawalang bisa sa maritime claim nito sa pinagtatalunang karagatan. Ang Pilipinas, Brunei, Malaysia, Taiwan at Vietnam ay mayroon din mga claim sa iba't ibang isla at bahura sa South China Sea na kung saan ang karagatan ay pinaniniwalaang may malaking oil at gas deposit. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat ng isang source na binalaan umano ng isang Chinese military general ang Communist Party laban sa binabalak nito na salakayin ang Taiwan at pinaplanong sapilitang pag-agaw sa Ayungin Shoal mula sa pagkokontrol ng gobyerno ng Pilipinas. Sinabi ni General Wei Fenghe na hindi papayag ang karamihan sa mga matataas na opisyal ng People's Liberation Army sa pinaplano ng kanilang gobyerno dahil siguradong hindi umano magiging maganda ang resulta nito at baka pagsisihan pa nila ito sa huli. Sekreto umanong binalaan na nasabing general ang mga miyembro ng Communist Party na hindi sila susunod sa anumang utos na salakayin ang Taiwan o Pilipinas at sinabi na handa umunong mag-aklas ang mga opisyal ng People's Liberation Army. Parang ang labo nun, komunista yung mga yan eh. Nilinaw din niya sa Communist Party na hindi nito kayang kontrolin ang mga opisyal ng People's Liberation Army at kung talagang ipipilit ng CCP ang kanilang gusto, siguradong maraming pagbabago ang magaganap sa China. Iniulat ito matapos sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brawner na sinalubong isang barko ng China ang mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos habang nagsasagawa ang mga ito ng Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea. Ayon sa hepe ng Sandatahang Lakas, 2 Philippine at isang US vessel ang magkasamang nagpatrolya 30 nautical miles mula sa Malampaya Gas Field Facility sa hilagang bahagi ng Palawan nang biglang namataan nila ang isang Chinese vessel. Okay, alam niyo mga tol, no, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga Chinese militia vessels at etong nakaraan nga lang kahapon, 'di ba? Napanood natin sa isang balita sa UNTV na may siyam na maritime militia vessels ang namataan dito sa may Ayungin Shoal. Alam niyo mga tol, hindi titigil ang China diyan sa kanilang ginagawa kasi nga talagang sobrang pinanghahawakan nila ng mahigpit yung claim nila, no, na kanila etong soberanya ng Pilipinas, yung soberanya ng Pilipinas, yung 200 nautical miles natin ay pasok doon sa kanilang kinikilalang 9-dash line at para sa kanila yun lang ang legal na kailangan kilalanin ng buong mundo. Doon na yun ay nawalang bisa na mga tol at alam din naman ng Pilipinas yun na pinawalang bisa na yun pero hindi magawa ng Pilipinas mga tol. Sad to say, totohanan lang tayo mga tol, sad to say, hindi kaya nating panindigan yung ating claim. Oo, madaling magsalita eh, 'di ba? Ang daling sabihin ng gobyerno natin na wala tayong ipapamigay miski inch, 'di ba? Ang daling sabihin ng gobyerno natin na naiinis na tayo at kailangan na nating pumalag. Pero hanggang ngayon mga tol, wala tayong makitang aksyon eh, 'di ba? Lagi tayong mabait, no? Mabait na nating tawagin, wag nang duwag kasi hindi naman duwag yung mga yan eh. Mabait na lang mga tol, 'di ba? Biruin mo,
Lagi nating namo-monitor silang pumapasok dito sa atin at tapos inire-report natin sa mga media. Mabuti na 'yon mga tol, kaysa naman nung panahon ni Digong na talagang kahit report wala tayong marinig. Alam naman natin na hindi lang naman ngayong panahon ni Marcos na nagdatingan 'yan, panahon ni Digong napakarami niyan. Pero wala tayong naririnig na report, wala tayong naririnig na balita tungkol sa West Philippine Sea kasi nga best friend natin ang China. Eto lang 'no, ngayon lang naglalabasan 'to. Kaya ngayon, nasanay ang China mga tol. Ikaw ba naman sanayin mo ang isang bansa 6 na taon na ganyan? Makukuha mo pa bang baguhin 'yun? Para kang nagturo sa bata nun mula 6 na taon hanggang 12, 'di ba? 6 na taon hanggang 12 inano mo, ini-spoiled mo, sa tingin mo magbabago 'yun, hindi gano'n kadali 'yun mga tol, 'di ba? Kaya ngayon eto nangyayari, pumapasok ang China rito sa atin, ang nagagawa lang natin report, diplomatic protest. Magsasagawa tayo ng resupply mission, hahabulin tayo, haharangin tayo, water cannon tayo. Anong ginagawa natin? Diplomatic protest report. Tapos panay boka tayo sa media na nagagalit na tayo, naiinis na tayo. Habang ang China, parang pinagtatawanan lang tayo mga tol, 'di ba? Paulit-ulit pa rin naman nilang ginagawa 'yan at yung international court, international community, wag na nating asahan yung mga wala namang nagagawa 'yan. Tayo lang talaga, no, Pilipino, ang kailangan manindigan. Tapos hindi pa tayo solid 'no, hindi pa tayo solid dito sa Pilipinas. Nagkakagulo pa, yung mga pulitiko namumulitika, na yung mga Pilipino, yung mga mamamayan hati pa, merong pro-China, merong pro-Filipino talaga. So paano tayo mananalo diyan mga kapatid 'no? Sa tingin mo kailangan na lang natin tanggapin talaga ang katotohanan 'no? Ano sa tingin niyo mga tol? Comment kayo sa baba. Alright, so hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.